Mukhang naubusan ata guys ng script at kailangan hong mangopya ni Senator Bongo. Tinugtog na nga yan ni former President Rodrigo Roa Duterte at tinugtog na din ng kanyang anak, tapos tutugtugin mo pa? Mangungopya ka na nga lang, yung halatado pa. Ano ba yan? Ito kasi guys, yung sabi niya. Okay, basahin natin sa inyo ha. The Philippines has a strong, independent judicial system. Ay. It is our belief that only Philippine courts under Philippine laws are qualified to adjudicate matters concerning our nation and its people. Kumbaga sa madaling salita, sa madaling sabi, haharapin lamang ho nila ang ikakaso sa kanila kung yan ho ay Korte Suprema ng bansang Pilipinas. Sinabi na nga yan ni Kadigungan noon, uulitin mo pa? At sinabi na din niya ng kanyang anak, uulitin mo pa? Wala na bang natirang script? Ha? Wala na ba? Eto guys oh, patunay na inulit niya lang. Iniba lang yung version. Oh, Duterte will face only Philippine court. Wala siyang ibang haharapin kundi yung Philippine court lang. Kung ano daw yung ikakaso sa kanya, haharapin niya basta Filipino court. Kumbaga, Pilipino sa Pilipino. Hindi yung Pilipino sa Amerikano. Yan yung termino ba ni Ruben? At sinabi na din yan guys, ng kanyang anak. Tingnan niyo Sara Duterte noong January 23, 2024. I will only face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. Pinaninindigan talaga nila na ang pwede lang mandakip, pwedeng mangkasok sa kanila, mangkaso, ay yung Philippine Court, yung Korte Suprema lamang ho. Ay kailangan namin ng ICC, anong magagawa nyo? Kasi kung talaga namang walang kasalanan, abay bakit kailangang matakot? Harapin ang dapat harapin. Yung 30,000 people were killed during the failed drug war campaign ni former President Rodrigo Roa Duterte, according to the reports, dapat bigyang pansin, dapat bigyang justice. Kasi hindi naman makakapagsalita yung 30,000 people na yun, na mga pamilya. Kasi nga, wala silang laban sa inyo. 'Di ba? Sabi na sa special report ng PNP, almost 7,000 daw ang namatay sa report yan ng PNP. Pero 50 lang mahigit ang nakapagkaso pabalik. See? 'Di ba? Napakadami pa ang hindi pa nakakamit ang hustisya, kaya kailangan namin ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas, ng ICC. Nagigets nyo ba? Kasi kung wala naman talaga kayong kasalanan, abay bakit matatakot? Tapos sasabihin ni Sara Duterte, dati, noong June 10, ano sabi ni Sara? Let them investigate, I will not stop them. O nasa na yun nang sinasabi mo na, sige mag-imbestiga kayo, hindi ako natatakot. Nasa na yun yung binitawang salita mo na yun? Bakit parang tila baga, nag-iba yung tono, nag-iba din yung tugtog? Parang si Bato. Ito yung sabi ni Bato din dati, oh. Kita niyan, deadma daw siya. Oh, wala, deadma lang. Ha, wala lang. Diba? Nung tinanong siya about dito sa ICC, wala, deadma lang. Ha. Diba? Talaga nga namang ang tapang-tapang, tapos ngayon makikita natin, takot ako na makulong. Dahil kawawa yung mga apo ko. Hindi ko na makikita, lintik. Ang tapang-tapang noon, bakit tila baga parang nawala na yung katapangan ninyo? Ha? Bakit parang tila baga nawala na? Noon, sabik na tumigi ng tao, tapos sasabihin na, huwag kayong matakot, wala naman kayong kasalanan habang madaming tao ang natetegi kada araw. Humigit 10 to 20 to 35, 35 people ang namamatay kada araw dito sa failed drug campaign ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tapos sasabihin lang, di ba to, wala, huwag kayong matatakot, wala naman kayong kasalanan. Ngayon, na binalik sa inyo
yung tono ninyo na huwag kayong matakot kung wala naman kayong kasalanan, abay bakit parang tila baga takot na takot kayo? ICC lang naman yan. Mag-iimbestiga lang naman yan. Bakit natatakot? Paiba-iba ng tono eh. Wala ba kayong word of honor? Wala ba kayong isang salita? Hindi ba ninyo kayang panindigan yung mga sinasambit nyo? At ikaw, Bongo, linawin natin yung sinabi ni Bongo. Sabi niya, the Philippines has a strong and independent judicial system. Oo, agree ako dyan. Kaya nga itong si Leila de Lima, di ba, nakalaya. Pero hindi ho sapat. Nagigets nyo ba yung tinutukoy ko? Kasi hindi naman lahat ng kaso mabilis umarangkada. Mabilis umusad. It takes a lot of time. Ang iba nga, 17 years bago na yung kaso. So, paano na lamang ho makakamit ng mga taong biktima itong hustisya? Kaya kailangan nga ng ICC. At saka, dalawa kasi dito guys, yung talagang essential, which is yung nagpatupad at yung nag-implement. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo guys, itong si Bato de la Rosa, nagpatupad ho si former President Rodrigo Roa Duterte ng public policy pronouncement. Ang ginawa naman ni Bato, in-implement niya yung public policy pronouncement na to. Kaya nga nagkaroon ng mga special report, kagaya na nga ng, uulitin ko na naman to, paulit-ulit na lang, na mayroong palit-ulo na mga nangyayari during the time, the height of our former President, Rodrigo Roa Duterte. Mga planted crime scenes, alam niyo yun? Planado da. Na ito, sige ano yan? Terahin mo yan. Tapos bigay ulo, bayad, reward. May mga special reward. See? Naging example ko sa inyo guys, si Kian. So, nakakatawa ba yun? Nakakatulog kayo. Na nakagawa kayo ng mali, tapos parang tila baga, wala lang. Deadma lang. Tapos ngayon, nasinisingil na kayo. Ngawa kayo na ngawa. Lagi niyong sinasabi sa Pangulo, linawin niyo naman, usapang lalaki lang. Bakit ba to? Lalaki ka ba? Diba? Nakakaloka, gawa-gawa kayo ng kamalian, tapos ngayon na mayroong singilan, abay parang kayo pa tong mga feeling victim. Diba? Yan, ganyan guys, mga typical mindset ng mga DDS. Yung tipong silang gumawa ng kamalian, tapos sila yung mag-acting na parang sila pa yung biktima dito. Eh di sana, hindi nyo na ginawa noon pa man. May takot naman pala kayo eh. Dapat sana, hindi nyo na ginawa. Alam nyo nang mali eh. Bakit ginawa? Ay, nako. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Halisio nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.